Magandang umaga po sa inyo lahat. Sama ng panahon namin dito. Magabi pa umuulan. Malimlim nga ngayon, no? Alas 10 na ng umaga pero hindi pa nagpapakita ang araw. Siyempre, dito pa rin tayo sa napakainit at patuloy na iniimbestigang Mangus projects ng mga flood control. Samantalang natutuklasan natin ang mga nakakikilabot, nakapandidiri ng mga anomalya na may kinalaman dito. Talagang naroon yung ating panggigigil. At sa halip na takot dahil gusto nga ito. Kasakot dito ang mga pag-alis mga usapan, diba? Pero ito ang kakaibang multo na taliwas dapat inaasahan natin na nakatatakot sana at nakapangingilabot, nakagagalit ang gusto na nasasangkot sa flood control na ito. At nasa 2 bis ko na ito napapanood na iniimbestigan dyan sa Senado. At dito nga nanghihilakbo tayo sa mga inilalantad, lalo na sa privilege speech nitong araw ni Senator Pampilo Lacson. Napatunayan niya, may mga dokumento siya, tapos mayroon pa siyang may mga kasamang video sa pagpapatunay nito at paglalantad dito, pagbubulgar nito. At doon natin nakita na hindi lang talaga basta ito sabihin ng politikang usapin o isa lamang na pagsira sa kabilang panig naman. Hindi ganun yung nakikita natin dito. Ito, both side, kailangan magkaisa rito na singilin, papanagutin kung sino talaga yung sangkot sa napakalawak na anomalyang ito na itinuturing ang halos sindikado na ito mafia, lalo na rin sa nangyari sa mga flood control dyan sa Bulacan. Ito yung mismong pagtukoy ni Senator Pampilo Lacson. At kaya tayo naniniwala dito, maliban pa sa mismong Pangulang nagbunyag nito, may mga kasama sa ritong mga dokumento, mga kabayan, mga kapinas ko. At siyempre bago tayo tuluyang pumalaot, yung munang pagbati natin naon siya saan man sulok kayo ng Pinas ngayon naroon ang pagkatala po sa natin para sa araw na ito. Pupugay pumulis makatang tambay ng puhunan lang yung mga logic ng buhay. At di natin po nakakalimutan ang kahilingan natin na pasubscribe naman kung bago ka pa lang, at yung isang napakasimple mong like na automatic kung higanti ang epekto sa ating maliit na himpilan, mga kawayan, mga kapinas. Pagpatuloy natin tong ating pinag-uusapan na hindi lang nakatatakot, kundi ito nga nakagagalit na karamihan nga rito, ito yung mga guni-guning proyekto, itong mga ghost project na ito. At gusto natin dito mangyari, unang taong bayan na nakaalam nito sa mga ibinubunyag nilang ito, na kung ito isang guni-guni o pangarap lamang, mga ghost project na ito, ay bigyan naman natin sila ng ganting bangungot sa mga ginawa nilang ito. Bangungot na pagkaparusan at pagpapanagot na alam natin napakahaba ng ginagawa. At kung hindi lang nagkaroon nga ng ganitong patiunang hakbang o pagkilos at pagbatikos ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi ito iinit at lulubat na ganito na pala kalala. Ganito katindi ang pagnanakaw na ginagawa ng mga taong sangkot na mismong sumisigaw ng accountability dahil may malasakit di umano sila. Sa pira ng bayan at malasakit sila. Ito yung mga minamahal nating mga congressman dyan sa kongreso. Mga kabayan, mga kapinas. At dito nga, sa pagbubunyag natin ni Pangulong Bongbong Marcos, sa lala nito, kung isip-isipin mo, katulad ng ating nagiging pagtingin dito, umaabot ng trilyon. Nasa pagtaya mismo ng mga senador, 1 billion per day, mahigit ang nagiging nilalaan na pundo rito ng ating pong pamahalaan sa mga flood control projects na ito, na ito nga ang lumilitaw ng tunguli. Kung may nagawa man, yun nga palpak na substandard yung mga ginagamit at nagiging parang palabigasan at tuloy nila.
Na kaya sa substandard sinusupply nila na yung din mismong mga contractors na ito ang may-ari nung nagsusupply ng mga gamit, para next year, di mai-re-repair rin sila. Ito yung lumalabas doon na parang, sabi nga nagiging mafia na, nagiging bulsa na talaga ng mga pangurakot. Gagawin nila ngayon para maipakita na talagang may binuo sila. Isang halimbawa ito sa mga hindi naman ghost project. Pagkatapos, dahil substandard din sinadya nilang gawin doon, next year, meron namang babadgetan sila na para repairin naman. At ang katumbas nito, bilyon, hindi milyon, bilyon na halaga ng pira ng bayan na dito nagpupunta at nauwi. Malilibre nga sila dahil may ipapakita naman sila kayang natrabaho, na pinis nila. Pero yung nasa likod nito na lumalabas ng para sindikato, scam na, ay na sinasadya nila na maging marupok yung kanilang trabaho ng para next year at mag-iba ito, hindi pa man dinadalaw ng dilubyo o ng malalaking unang bagyo, ay nagigiba na o nasisira na para paglalaanan naman ng panibagong pundo para may gagawin naman sila sa susunod. Ito yung lumilitaw doon sa mga pag-iimbestiga nila. Kung hindi pa ito yung ghost project, yung mga guni-guning mga proyekto. Na mismong si Senator Ping Lacson na nga yung naglanta din na meron siyang mga bidyong kasama. Na yung mismong naroon sa nakuha nilang dokumento na pinis na umano at tapos na yung proyekto nila. Pinunta nila, wala naman kahit isang hollow block nakatayo o nakatindig man lang kahit yung posting kawayan. Ang isang pagawain o proyekto, di ba, lalagyan mo muna yan ang pinakalinya mo, yung pinaka-guide mo. Hindi, wala man lang ganun. Kasi wala ba? Wala man lamang silang nakita. Pero naroon sa dokumento, wala na yung bayad na lustay na. Sabi nga wala yung proyekto pero sunog na yung pira. Yun yung nangyari dito mga kabayan, mga kapinas. Sino ba namang hindi nito manggigigil pagkatapos ito naghihikal samantalang sila ay ganito pala yung pagtatapo ng pira. At ang isa pa rito, tingnan nyo, accountability ang pinapaulit-ulit nating naririnig sa kanila, lalong-lalo na pag sila nag-hearing. Especially itong Quadcom, Tricom na yan. Ang putsa, matutuklasan natin ngayon, na itong accountability na isinisigaw pala nila, sila pala mismo ang dapat may panagutan dito. Hindi naman natin nila lahat ng congressman ay puro sabihin natin ay puro corruption ang alam o kaya sangkot saan man. Hindi naman ganoon. Ang tinutukoy natin dito, ilan lang naman tong mga alam natin na nagsusumigaw dyan at napakaingay pagdating sa accountability dyan sa Kongreso. Laban sa kanilang gustong sirain, nakalaban nila. Maliwanag yun na nakikita natin at napapatunayan natin yan ngayon sa panahon ito. Unti-unti, dahan-dahan na talagang bumubilta yung pangyayari at pumipihit sa kanila na pupunta yung mga isinisigal na accountability na ngayon ay sa kanila na nagbubumirang accountability. Sila pala itong dapat may panagutan. Kung ito ay habang magpapatuloy, tiyak na dito mauuwi ito. Kumbaga initial pa lang itong natutuklasan natin pero talagang tayo mismo magpapasya kahit hindi tayong hukom, hindi tayo bagado, hindi tayo talagang mga judges ay nakikita natin na napakalaki talaga ng dapat nila ritong ipaliwanag. Kung sila man ang totoong mga tinutukoy dito ng itong mga taong ito na lumilitaw sa pag-imbestiga na ito ng Senado, sila talaga dito yung dapat na magpaliwanag at may sabihin sa taong bayan. Itanggi nila ito ng harap-harapan na wala sila ditong kinalaman. At hindi ito mga kinakalaban nila sa politika na nais nilang sirain ng paulit-ulit dyan. Sa kakasigaw nila ng accountability. Dahil nilustay, ninakaw ang pira ng bayan. Alam nyo nang ibig nating sabihin dito kung sino tinutukoy natin. Na milyon yung iniimbestigahan at napakatalas nila dito. Gayong trilyon at bilyon pala yung kinasasangkutan nila ng mga pira ng bayan na ngayon hindi maipaliwanag at tila nagtuturoan na. Tingnan nyo itong isang congressman sa Mindoro, congressman rin ng Panaliga na hindi sinasadya na naibunyag ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech. Siyempre, kailangan ipakita niya rin yung kanyang mga patunay o ebidensya. Isa sa patunay niya yung nakapost sa Facebook, nakasulat dun yung
pangalan ni Congressman Renan Panaligan itong na taga Mindoro na yun daw funding for my office, yun na nakalagay dun. Ay ngayon, tumatanggi na siya. Minsan tinatanong ng media, tumatanggi na siya. Wala akong kinalaman sa yung proponents niyan, kung paano yun na-propose. Samantalang ito nga ay 1 billion lang, 1.5 billion, ay biglang-bigla, naging 19 billion nung nasagaan na. Tumatanggi siya rito. Sabi niya, hindi ako sangkot dyan kung paano naging 19 billion mula sa talagang NEP o yung National Expenditure Program na sinasubmit ng DBM sa Pangulo at Bongbong Marcos. Tapos bibigay naman sa Kongreso. Ngayon ano, ito yung naging gaan at naging batas na, ganap ng batas, naging 19 billion na. Sa original na kopya na nasa National Expenditure Program, 1.5 billion lamang. Dito siya tumatanggi ngayon. Pero sa kabila nito ay na-publish na niya na sa kanya nagmumula yun, kaya nangyari yun. At ngayon sabi nga niya, palusot pa niya hindi naman natin alam na ganyan yung mangyayari. Sa interview ni Ted Bailo nito napanood ko, na talagang nananalakad sila na kung may kapurihan at sa tingin nila grasya talagang kakawin nila sa pangalan nila para sa kapurihan ng tao. Ngayon kung ganitong may kapalpakan wala na siyang pakialam, wala akong kinalaman dyan. Hindi ba nakakatawa ang mga ginagawa nilang ito? Na pag yung sa kapahamakan na tinutulak na nila sa iba. Gayong ang katotohanan, sila naman yung nakinabang nito, hindi ba? Kaya mo nga nilagay dun sa may mga picture ka, may mga tarpaulin ka pa di ba? O may mga pinupos ka pa na funding ng office mo as a congressman. Pagkatapos nung may ganito ng mga kapalpakan at may mga anomalya nang lumalabas at lumilitaw, tumatanggi ka na, naglihugas ka, may ka na wala ka ng kinalaman dito. Paano ito papaniwala ang basta-basta ng tao, mga alibay na ito? Yun yung sinasabi natin. At ito nga, katulad ng nabanggit natin kanina na ito'y binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA itong nakaraang buwan. Nung una sinasabi niya na 2024 to, napanood ko rin to yung kanyang SONA 2024, July 22 yung natatandaan ko. Sabi niya kumpleto na yung flood control projects namin at may tiniyak pa siyang bilang kung 5,500 at fully completed na at napapakinabangan na. Ngayon taliwas na taliwas sa sunod niyang ito ng taong 2025, dito rin nakaraang buwan, July din, na wala naman pala wala naman pala mga totoo flood control projects, at kung mayroon man mga substandard, mga lahat palpak. Yun yung kanyang pagtukoy dito. At may mga ghost project pa nga, ito na nga yung sinasabi natin at tinatalakay natin. Kumbaga, nakuryente siya nun sa kanyang mga sasuna na ipahayag niya ito't ibida. Kahit ngayong 2025, itong sumunod taon, dito naman, ibinida niya kung paano naman ito kapalpak. At dahil dyan, para siguro ganap siyang makabawi, yung mga nakukurinti niyang mga suna, yung mga ipinapahayag niya rito na pinapahayag nga ng tao, tutuhanin niya. Tutuhanin niyang mayroong managot ng mga anomalyang ito na hindi billion, kundi umaabot pa nga ng trillion. Tutuhanin niya na may managot para makabawi sa taong bayan na yung kanyang administrasyon ang nangyayari lamang hindi niya ito halos talaga kagustuhan. Kumbaga sumasablay lang yung mga impormasyon na nakararating sa kanya na inihahatid naman niya sa tao. Kung mayroon talaga ritong kailangang managot, siya mismo yung manguna. Na hindi lang basta si Bakin. Hindi katulad ngayon na tila ginagawang pang-aliw o panapal dun sa nabuhay na galit ng taong bayan. Sabi nga ni Secretary ng DPWH, Manuel Bunuan, may mga narisapol na siya. O umbagay, tinanggal doon ng mga district engineer. Mga ganun lang yung kanyang mga pansamantalang mga punishment. Ito namang Philippine Contractors Accreditation Board, yung PCAB, nagsabi na rin na may mga tinanggalan na sila ng lisensya. Pero para sa akin, hindi sapat ito.
Tama lang ba yun? Sa mga ginawa nilang ito na kung ilang taon na nilang tinatamasa na pinagsasamantalan ang pira ng bayan at niluloko na sila'y marilib lang, umatanggalan ng lisensya. Hindi sapat ito. Ang kailangan dito ay may managot, may makulong. At nasa batas din naman na yung ganito, katulad nitong Ghost Project na ito, na makukuha mo yung pundo samantalang wala ka naman talagang aktual na ginawa, pwede mo itong makasun sila ng malversation na, di ba? Makukuha mo yung pira samantalang wala, sa pamagitan ng mga dokumento lang na piniki mo, ay makakakuha ka na ng pira, unang pundo para sa proyektong yun. Ang totoo ay wala naman. O ang ibig kong sabihin, pwedeng kasuhan nila ito at makulong. Hindi lang basta sasabihin mo na i-relieve mo ito, tatanggalan mo ng lisensya. Napakakulang na kulang yun, hindi sapat. Kaya nga't nananawagan tayo, kung na lang desidido si Pangulong Bongbong Marcos, bumawi naman siya para sa taong bayan na nadidismaya katulad ng pinahid yung nakaraang taon na hindi naman pala walang katotohanan. Ituloy niya ito, mga ginagawa niyang ito na pagsalunga sa tila daluyong ng korupsyon. Hindi kayang pigilan, ganun-ganun na lamang na nagmumula sa isang kursang hindi natin maintindihan kung gaano kalakas o mas mahigit pang makapangyarihan sa mismong ating inihalal na Pangulo, mga kabayan, mga kapiras ko.